Actually, dun sa video na yon, sinabi ko lang na, "Oy, Comelec, merong kahinaan itong automated counting machines, baka gusto ninyong ayusin." So, Attorney Harold Respicio, ano ba yung sinasabi mong kahinaan doon sa video na yon? Ang sinabi ko was, sabi ko, kapag connected yung ACM sa internet bago mag-print ng election return, pwedeng ma-hack yung makina at madaya ang eleksyon. Wow, Attorney Harold Respicio, please explain. Ano ba ang proseso ng pagboboto gamit ang automated counting machine? So, ito po yung proseso. Ayon sa rules na inilabas ng COMELEC, yung automated counting machines ay nasa presinto on the day of elections. Yung automated counting machine na yon ay connected sa internet the whole day. At kapag boboto ka, ilalagay mo yung boto mo doon at bibilangin ng makina lahat ng boto. Pero yung pagbilang ng makina, para siyang nag-i-score ng basketball. Habang bumoboto ang mga tao, merong running score. Pero hindi katulad ng basketball, yung score doon sa loob ng voting machine na yon, hindi mo nakikita. Walang nakakakita. At makikita lamang yung final score pagkatapos na ng pagboto matapos ang alas 7 ng gabi on election day. At lalabas yung information na yon sa pamamagitan ng pagprint ng election return. Tapos, yung makina, ipapadala niya yung result sa servers ng COMELEC at yun yung official na returns ng election. Ang concern ko was, kapag konektado sa internet yung makina bago mag-print ng election return at corrupted yung source code ng makina, pwedeng ma-hack ng isang hacker yung makina at dadayain yung lalabas na final score doon sa election returns at madadaya yung resulta ng eleksyon. Yun po ang puntos ko doon sa video na iyon. Mga kababayan, isang nakakabahalang revelasyon ang ating pag-uusapan ngayon. Isang abogado at IT expert ang nagsiwalat ng posibleng kahinaan ng automated counting machines. At anong ginawa ng COMELEC? Imbes na ayusin, pinatahimik siya. Binura ang video, kinasuhan, at pati lisensya niya gustong tanggalin. Ito na ba ang kinabukasan ng ating demokrasya? Paano kung totoo ang sinasabi niya? Paano kung kayang dayain ang eleksyon nang hindi natin nalalaman? Isa itong matinding babala na dapat nating tutukan. Tara, himayin natin ang katotohanan. Dahil meron siyang ginawang eksperimento, no, para ipakita na maaari nga daw ma-hack yung automated counting machine, sa halip na pasalamatan siya ng COMELEC na ipinakita niyang merong weakness o vulnerability yung ACM, kakasuhan pa siya ngayon ng cyber libel, ipadidisbar siya, ipatatanggalan siya ng PRC license as an accountant, patong-patong nagiging kaso sa kanya, sa kabila nung supposed to be magandang intention niya. So alamin natin, no, nakakapiling po natin via Zoom, si Attorney Jeryl Respicio. Attorney, magandang gabi po, Tony and Casey. Magandang gabi, Tony and Casey. Hoy, parang DJ ha? Grabe. Attorney. Attorney, una muna sa lahat, pakilala ka po muna. Ano po yung iyong IT background? Alright, bago ako maging abogado, isa akong certified public accountant. Nagtrabaho ako sa Deloitte. Ang Deloitte isa yes. sa nangungunang auditing firm sa buong mundo. Okay. Ang trabaho ko doon ay isang IT consultant. Isa akong expert sa information system security. Alright. And marunong akong mag-code, marunong akong gumawa ng applications. Okay. In short, marunong din akong mag-hack. Okay. Alright. So, given na yun ang credentials mo, no, attorney, no? Una sa lahat, paano kayo nakahawak ng ACM nung ginawa niyo yung eksperimento niyo? Was it an actual ACM? No, it's not an actual ACM. Gusto ko lang linawin na wala akong kopya or access sa source code ng ACM. Okay. Wala akong access sa isang ACM. Okay. Ang pinakita ko lang doon is yung basic principles ng pag-take advantage ng vulnerability na inherent doon sa process ng COMELEC ngayon. Kasi lahat naman ng mga information system at mga gadget, pare-parehong prinsipyo lang yan. Kapag na-access mo yung gadget, pwede mong baguhin yung source code. At kapag nabago mo na yung source code, pwede kang mag-open ng backdoor at kapag connected siya sa internet, kahit na sinong masamang tao na gustong i-access yung gadget na yun, kaya niyang i-access yung gadget na yun. Sige. Attorney, pinakita, attorney, sorry. Thank you for that explanation. Meron kasi ako naalala, similar case sa Amerika naman, dahil
meron din hong pagkakataon na may mga nagduda dun sa integrity ng sarili nilang mga vote counting machines sa Amerika, no? Kasi merong iba-ibang vendor din sa kanila na nagpa-provide ng counting machine per state. Meron hong isang IT expert, no? Gumawa siya ng documentary about it, si Harry Hursty. Ginawa niya experiment yun. He went to one city, no, sa isang state. Sinubukan niya nga na kung mababago niya kung ano yung ipinasok na boto dun sa machine, iba yung resultang lalabas. And which he did. No? Nagawa nga niya, pinakita nga niya, but he used an actual machine. So paano nyo masasabi na without using an actual machine, without access to the source code, na may kahinaan nga itong ACM ng Comelec, ng Miru? Ng Miru. Alright, ito yung pare-parehong principle sa lahat ng mga gadget. Di ba bumibili kayo ng used computer or cellphone sa Green Hills? Not Kahit me. may password yon at kapag may physical access yung bad actor sa gadget na yun, kaya niyang baguhin yung source code. Once nabago niya yung source code, pwede kang magtanim ng code doon na malicious. Na among others, pwede niyang bigyan ng access yung isang bad actor kapag connected sa internet na pwede niyang from behind, pwede niyang ma-access yung nangyayari sa loob ng machine. Kunento ko lang yung prinsipyo na yun. Yes. Actually, hindi ko ginamit yung code ng ACM. Because you don't Ginamit ko have yung it. laptop. No, you don't have the Yep, code. Yeah. I don't have it. Pero, kapag ito yung sinabi ko sa Comelec actually sa video na iyon, actually Comelec, pare-parehong prinsipyo lang yan. Actually, pakinggan nyo yung sinasabi ko. Kung gusto ninyo, imbitahan nyo ako, tabihan nyo ako ng isang IT expert ninyo, kaya kong i-demonstrate itong vulnerability mo doon sa practice. Yun ang hinihintay ko na sabihin mo kasi katulad nga ni Harry Hursty, no? Actually, yung pangalan ng docu na yun is Hacking Democracy. Hanapin niyo po yun. Baka meron pang kopya sa YouTube o kaya sa torrent. Delok lang. Yung ginawa ni Harry Hursty kasi para lang talagang mas credible yung experiment niya. He used the actual machine with the actual source code. Ang problema kasi, even with your experiment, kahit sabihin mo nga na prinsipyo, di ba, yung ginamit mo, yun ang naging... It's still not proven. Mahirap ka unless nga your challenge is you're given access to a machine and you will show it to the Comelec itself. Tama po ba? Right. That's true. Yes. So, at this point, haka-haka lang. Hindi hack. Haka-haka. Oo, haka-haka lang. Because You can say that. it's The not problem the is kung haka-haka, bakit nila ibinababa? Let the public judge. Bakit pina-take down yung video? I throw the question back at you. Sige. Why bring it to the public right away when you could have gone to the Comelec and ask them. And tell them Yes. that you found a vulnerability? Can we test your machine? Actually, Tony, I did that in Casey. On that day, kasi may demo talaga yung mga Comelec sa probinsya namin, sa Rina Mercedes Isabela, since tumatakba ako, dinemo nila sa amin. Okay. Bining up ko sa head ng Comelec sa taon namin yung question na to. Alam mo, ang ginawa niya sa akin, dinismiss niya ako at hindi niya alam kung ano yung sinasabi ko. Pinatawag niya ako sa provincial head ng Comelec. Alam mo, ang ginawa ng provincial head ng Comelec sa akin, pinagalitan niya pa ako through the phone and dinismiss niya ako. So ano na lang ang natitirang choice sa akin? Diba, To go public. Para i-push yung Comelec na gawin yung pagbabago yun. Attorney, we will not mention names muna on air, pero dahil dito po yung staff na kumontak po sa iyo, bigay niyo po mamaya yung mga pangalan ng mga nakausap po niyo. Pinagalitan kayo, ha? Attorney, mamaya, ha? Bigay niyo. At kami na bahala mag-follow up sa kanila. Oo, pero kasi, dalawang punto, no, Attorney Respicio. Dun sa ginawa nyo, was it really to benefit the public? Or was it for personal political gain? Kasi pwede nyong quietly pinuntahan Without muna fanfare. Without fanfare, if you were really concerned about the public integrity interest. of the system, di ba? Pwedeng iba yung kinalabasan. Go ahead. Oh, be careful, Tony and Casey, because that statement is an affront to our basic liberty to speak. Freedom of speech. Okay. Wala dapat limitations sa freedom of speech. So, kahit hindi ako lumapit sa Comelec, as long as it is a public concern, a public matter, I should be free to speak about it and ventilate it in public. Yes. Pero so, for you ngayon, to tell that to me right now, that is a... No, No, I am not telling you anything. We I'm are asking you a question. We are asking. We're not, hindi siya declarative, ha? We're actually questioning. So, ibig sabihin po nun, attorney, and we get what you mean, ha? You have the right to actually air a, ano ba tawag doon? A comment, di ba? Or an observation, dahil karapatan nga natin as citizens. Pero ngayon, ang tingin ng Comelec is you are libeling them. Why do you think that that's not the case? Tony and Casey, hindi mo pwedeng i-libel ang hindi tao. Ang hindi tao? Kailangan- Okay. Hindi tao ang Comelec. Isa siyang government agency. In as much as pwede kong sabihin ang masamang gawain ng ating gobyerno at large, Yes. pwede kong sabihin yung mga hindi tamang ginagawa ng isang ahensya ng gobyerno. So, hindi libel yun. Okay. So, but libel kasi of course will impute malice, di ba? And there has to be parang identification kung sino man yung nag-commit ng malice. So, in this case, ang inyong defense is that the malice was not a person but by an agency. Ganon. No, number one, it's not directed to a person. It's directed to an agency. Though it's, Okay. So, it's not libel. Secondly, the case filed ay hindi libel. It's Hindi an siya? obscure case from the very old revised penal code. I don't think nagamit pa to ever sa Supreme Court. Which is? Pero ang basic
elements ng provision na yon is kapag gumawa ka ng false statements that would undermine the interest of the state. Alright, kung babasahin mo, indirect counter talaga siya sa freedom of speech. So, since may tradition naman tayo sa bansa natin na parating nagre-prevail sa ang freedom of speech, confident ako na in the end, so it's ang not, tama. So, hindi pala cyber libel yung nireklamo sa'yo? Ibang ano pa? Ano yung... In-highlight lang nila na committed through cyber, through the internet. Pero ang pinay nila sa akin is section, I think, 154 ng Revised Penal Code, unlawful use of publication about unlawful utterances. So yun. Hindi siya sikat. Walang nakakasuhan ng ganyan. Obscure, it's an obscure penal provision. Parang gano'n. Nung ilinabas niyo po itong content na ito, were you doing it as a candidate? Were you doing it as a lawyer, citizen, an IT expert? No? I'm doing it as a concerned citizen with genuine concern about sa integrity ng ating elections. Imagine if it were not told, so hindi natin alam tong information na to, paano pa ba ang tanging paraan para mapagalaw mo ang COMELEC? Actually, pwede mong itackle itong issue na ito maturely on the part of COMELEC chairman George Garcia, right? Instead na agad-agad mo ang kasuhan, bakit hindi mo ako kausapin maturely and sabihin mo, Harold, alam mo, valid ka, try natin baguhin. Ano yung recommendation mo? Kasi Harold, mali ka, right? You also could have done the same. You could have gone to... Yes, already did, right? He did nga, pero di ba pinagalitan mga daw siya Doon sa provincial. Provincial. Ang tanong kasi, attorney, no? And I don't know like you don't support the basic freedom to speak, Because you're No, not that do not professional impute as well. anything. Do not read anything into what I'm saying. We're not actually... Nagtatanong lang po kami. We're not Trabaho saying namin that to. you actually committed anything, di ba, na Yeah. mali. But ang sinasabi namin, for example, are you familiar with the name Eliseo Rio? Nope. All right. Former General Eliseo Rio, well, if you're an IT expert, you should have known that he was the OIC of the DICT, no? Bago siya pinalitan ni Secretary Gringo Onasan. Anybody in the IT field will probably know that, no? So si Eliseo Rio, who is a well-known electronics expert, kahit nung siya ay active service pa sa AFP, has been very vocal about the vulnerabilities ng ating automated counting system or automated election system. In fact, siya nga yung parang nagsasabi na maraming parang kaduda-duda na proseso dun sa automated. At saka nung nakaraang eleksyon, di ba? Hindi naman din siya siniseryoso ng COMELEC. Would you actually be, amenable to talking to former Secretary Rio at i-share mo yung iyong findings, tingnan mo kung mako-corroborate din niya. Bilang isa din namang recognized IT expert. As a matter of fact, I would invite everyone who is an expert in this field sa buong bansa, lahat ng pinakamatatalino, pagtumpukan ninyo ito, pag-usapan natin, and lalabas ang katotohanan. Kung mali ako, i-point out nyo sa akin technically kung saan ang mali. Yes, then kasi doon sa videos na yun, I was just speaking matter of factly, kung ano lang ang katotohanan. Kasi it's a technical matter, a sensitive matter, so I had to be accurate sa lahat ng mga sinasabi ko. So I think the best way to respond sana sa video ko is kuha ka rin ng isang demo at ipakita mo kung sa anong mga assumptions ang mali doon sa demonstration. Ang maganda kasi dito, because we're talking about a technical thing, diba? It's a technology issue. And technology, because it's a science, kaya mong suriin to with defined parameters, diba? As an experiment, lagi ka naman, diba, you define the parameters of your experiment. Kaya niyo ho ba yung depensahan, say, to a panel of independent IT experts na hindi taga-COMELEC? Yes, even international experts. I can speak with them in that language. I can demo it in front of them. Ipatabi mo sa akin, sa mga expert nila, about sa machine, about sa source code. I know, with their assistance, I can demonstrate it sa harap nila kung paano mangyayari yung ganung process. But you won't be given that chance anymore by COMELEC. Well, wag natin silang pangunahan, malay mo, di ba? Mature sila. Okay. At kung gusto nila ng solusyon, ng maayos na solusyon, there's no other way but to do that. Okay. When did you find out about Kaysa patahimikin nila yung taong nagsisimula pa lamang at nagsusumbong. When did you find out about the vulnerabilities? During the demo ng COMELEC. Just Kasi sa nag-demo sila probinsya. sa amin and I had to learn about yung paano gumagana. And then I also studied very carefully, bago ginawa yung video na yun, very carefully, yung rules ng COMELEC, how they handle yung machine na yun on the day itself. And very simple lang yung vulnerability. If it's connected to the internet and the machine is corrupted, then there's an access to it. That's it. Meron ngang hearing sa Senate, right? I think during that time din, na pinapakita na kayang bakit nagagalaw tong cellphone ko, ba't na-hack tong cellphone ko. Same principle. I'm just telling that. But here you are, you're in the situation wherein patong-patong po yung kaso na ilalodge po against you, no? Kasama na rin yung disqualification case. Ano po ang opinion nyo dito? Well, talagang ganyan. Nasa gobyerno na yan.
kung anong posisyon ang gusto niyang i-take. Gusto Yeah. niyo bang maging gobyerno na abusado at nagpapatahimik ng kanyang sariling mamamayan na nagsusumpong lamang ng kahinaan ng ating mga sistema? O gusto niyang tratuhin ito professionally at makinig sa nagsusumpong na mamamayan at sabihin niya kung bakit ako mali at bakit hindi niya ako susundin at kung tama naman ako, anong masama kung susundin niyo ako? Dahil napakasimple lang ng recommendation ko. Ang recommendation ko is maglagay ka lang ng isang sentence doon sa rules ng COMELEC. Ang gagawin mo lang doon is huwag mong i-connect yung makina sa internet bago ka mag-print ng election return. At saka mo lang dapat siyang i-connect sa internet pagkatapos mo mag-print I-print. yung election Okay. return. So I get it. Dahil nga parang safeguard safeguard 'yun to ensure that there is no alteration, 'di ba? Once it's transmitted. Attorney, komportable ba kayo na kung kunwari kasuhan nga kayo kung ituloy man tong iba-ibang kaso sa inyo that you will represent yourself or will you get another lawyer? Well, I have a law firm here in BGC Okay. and I think we can defend ourselves. Sige. So you will not be your own counsel pero kukuha ka from your firm to represent you. Yes. Okay. Tumatakbo kayong under what party? Let's talk about your political affiliation. Are you a party candidate or independent candidate? We have our own slate but we run independently kasi walang party list na gustong sumuporta sa amin kasi opposition kami and then mabigat ang kalaban. So you're running you define yourself as an opposition candidate diyan sa Isabela. Yes. Oh, okay. Sorry, ilan ba kayong tumatakbong vice mayor ngayon diyan? We are 3. Sa Reyna, Reyna Elena, tama ba? Reyna Mercedes. Reyna Mercedes, sorry po. Yep. It's going to be the best town in Isabela, Tony and Casey. Grabe Oo. Tapos sino yung mga kalaban ninyo diyan sa vice mayoral race? Yep. Meron yung incumbent ngayon si Mr. Bong Respicio. And How are you related? Oh, Paano kayo related? Magka-apelido lang? yeah, somewhat relative. Somewhat relative, Respicio. Yep. Yes. Tapos yung isa, siya yung admin bet, kumbaga, yung incumbent. Yes, the relative. And then yung isa pang tumatakbo is an independent also? I think so. Ah, But previously he was aligned with the administration. And is this your first time, first foray into politics? First time nyo First tumakbo. foray into the position, vice mayor. But Pero- last elections I ran for Congress. And then, natalo ho kayo. Yes, Party list or district representative? district representative. So, pangalawang sabak nyo to sa politika. But sa tingin nyo ba, yung nakaraang mga eleksyon, ano ba yung nakaraang local election? 2019, no? Pero 2022, nag-local din. Oo. Sa tingin nyo ba, nagkaroon ng pandaraya ng 2022 election, attorney? Exactly, Tony and Casey. Yun yung mga statement na iniiwasan ko. Ayokong gumawa ng opinion kung may nangyaring dayaan noon o Okay. hindi. Oo. Ang ginagawa ko lang is, merong kahinaan yung sistema ngayon. Bakit hindi natin ayusin? Kasi kapag hindi mo inayos ito, baka pwedeng exploit at Yeah. isipin ng tao na may nangyaring dayaan. So you did not make any conclusion na because it's vulnerable, posibleng nagamit yung vulnerability in previous elections para makapandaya. You never said that. Possibility, yes, of course. Possibility. But you never declared na it could have been used in a previous election to alter the results. Wala kang ganon. I did not say that it was used, but it could have been Could have used. been The used. possibility is there because I'm Correct. talking about possibilities and vulnerabilities. Okay.